Magandang araw sa iyo, Miss Gwen, at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Farah. At edad 27 sa kasalukuyan. May isang anak at naninirahan dito sa Cavite. Sa mahigit 1 taong pakikinig sa inyong programa, naisipan ko na rin na magbahagi ng aking kwento. Sana magustuhan ng inyong mga tagapakinig at magbigay na rin ng inspirasyon at aral. Umikot ang kwento ko sa pamilya ko at buhay pag-ibig. Iba yata ang ngiti mo ngayon at nangingislap pati mga mata mo. Masaya lang po ako, Tita Corinne. Kagabi po kasi hindi ko inaasahan na aalukin na ako ni Sander ng kasal. Talaga? Kung ganun binabati kita, iha. Kaya lang, masyado pa yatang maaga para magpakasal kayo. 1 taon pa lang kayong magkarelasyon. Mahal po namin ang isa't isa, sapat na po yun para sa amin. Tsaka wala naman po yun sa tagal ng relasyon bago magpasyang magpakasal. Sa bagay nga naman, meron nga dyan nasa 10 taon ng relasyon hindi pa rin sa simbahan ang kinahahantungan. Kaya nga po, Tita At tsaka kayo na rin po ang nagsabi na magaan ang pakiramdam nyo kay Sander. Totoo naman kasi, kumpara sa ibang nanligaw sa'yo, masaya ako para sa'yo. Sa wakas, magkakaroon ka na rin ng sarili mong pamilya. Hindi na ako mag-aalala kung sakali man na mawala ako. Tita naman, huwag nyo naman pong palungkutin ang araw ko. Pasensya ka na, iha. Okay na po, huwag nyo na lang babanggitin ulit. Sige, hindi ko na ulit babanggitin. Sabi po pala ni Sander, sa labas po tayo maghahapunan bukas. Tayo? Ibig bang sabihin kasama ako bukas? Oo naman po, susunduin ko kayo dito bukas pagkagaling ko sa trabaho. Bakit kailangan pa akong kasama? Baka makaistorbo lang ako sa inyo. Kasama din po ang mga magulang ni Sander. Dahil kayo na pong tumatayang guardian ko mula noon, kayo po ang ipapakilala ko sa mga magulang niya. Huwag po kayong mag-alala, ilang beses ko na pong nakaharap ang mga magulang niya. Super mababait po sila. Ay, ano kaya ang pwede kong isuot bukas? Yun pong mga damit na binili ko sa inyo. Pwede po kayong mamili doon. Sa dami ba naman ang ibinili mong damit para sa akin ang hirap mamili kung alin doon ang isusuot ko. Tulungan mo naman ako, iha, na mamili. Sige po, Tita. Mamaya po isukat yung mga damit at tutulungan ko po kayong mamili ng mas bagay na isuot nyo bukas. Salamat, iya. Gusto ko kasi na maging presentable din sa pagharap sa mga magulang ni Sander. Kahit ano naman pong isuot nyo, magiging presentable at maganda kayo sa paningin ng mga magulang ni Sander. 5 kami magkakapatid at bunso ako. Hindi na inaasahan nun ng mga magulang ko ang pagdating ko. Ilang taon din na malagi ang itay sa Saudi para maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Kung kailan naisipan na niya na mag-for good dito sa Pilipinas, tsaka naman nabuntis sa akin ng nanay ko. Dahil umaasa na lang sa maliit na negosyong naipundar, ang ginhawang naranasan ng mga kapatid ko ay hindi ko na naranasan noon. Nasa huling taon na ako noon ng high school nung marinig ko ang mga magulang ko na nag-uusap na hindi na ako papapasukin sa kolehiyo. Ang priority kasi nilang makatapos noon ang pang-4 naming kapatid. Mabuti na lang dumating si Tita Corinne na matandang dalagang pinsan ni inay at kinuha ko. Itinuring niya akong parang tunay na anak at pinag-aral sa kursong gusto ko. Salamat, iha, at sinama mo ko. Ang saya at ang bait pala talaga ng mga magulang ni Sander. Sabi ko naman po sa inyo na mababait ang mga yun at saka hindi nyo kailangang magpasalamat. Pamilya ko kayo. Natural lang na kasama ko kayo sa mahahalagang sandali ng buhay ko. May iba nga pala ako. Alam na ba ng mga magulang mo ang tungkol sa plano mong pagpapakasal? Hindi ko pa po sila nakakausap Alam ko naman na may tampo ka pa rin sa kanila. Pero magulang mo pa rin sila. At karapatan din nila na masaksihan ang pag-iisang dibdib mo. Hindi pa rin po kasi nagbabago si Itay.
Si inay naman lagi sa kanyang kampe. Kahit ang mga kapatid ko nahawa na rin sa pagiging pintasero ng tatay namin. Hindi na nila yon pwedeng gawin sa'yo dahil ang layo na ng itsura mo sa dati. Utang ko po sa inyong lahat, tita. Lagi kayong nasa tabi ko para palakasin ang loob ko at suportahan ako sa mga gusto kong gawing pagbabago sa sarili ko. Mula pagkabata, lagi ko nang naririnig ang kwento sa iyo ng nanay mo. Kaya kahit hindi pa kita nakikita noon, nakakaramdam na ako ng awa sa'yo. Kung hindi niyo po siguro ako kinuha noon sa amin, malamang po naging utusan na lang ako ng mga magulang ko at mga kapatid ko. Wala kasi talaga silang balak na papasukin ako noon sa kolehiyo. Magbakasyon kaya tayo sa atin, ano? Kahit ilang araw lang? Parang gusto ko nga po ang idea na yan. Magpapaalam lang po ako sa opisina. Sigurado naman napapayagan ako. Basta dala ko ang laptop ko pwede naman ako magtrabaho kahit saan ako naroon. Yun nga lang po, hindi makakasama si Sander. Busy pa po siya dahil kabubukas lang ng dental clinic. Ay, sayang naman. Hindi natin siya makakasama. Pagkakataon na sana para makilala ng mga magulang mo at kapatid mo ang nobyo mo. Maliban sa pagbabago ng itsura mo, pwede mo pang ipagyabang ang boyfriend mo. Marami pa naman pong pagkakataon na maisama ko sa atin si Sander. Sa bagay nga. Magpahinga na po kayo, tita. Alam ko pagod na kayo. Hindi pa naman kayo sanay magpuyat. Minsan lang naman ito Nag-enjoy talaga ako, iha. Salamat ulit sa pagsama sa akin, ha? Wala po yun, tita. Dapat nga siguro dalasan niyo ang paglabas kasama namin para hindi kayo naiinip dito sa bahay. Okay lang naman po yun kay Sander. Nako, hindi na. Kapag may mahalaga na lang na okasyon. At kapag kasama ang mga magulang ni Sander. Ayoko namang maging abala sa inyong date ng nobyo mo. Tsaka, minsan naman inilalabas mo ko. Sa susunod po lalabas ulit tayo. Gusto ko lang kasing makabawi sa inyo. Hindi mo kailangan bumawi. Hindi ka man galing sa sinapupunan ko. Anak na rin kita. Ganun kabusilak ang puso ni tita ko rin. Siya ang pumuno sa pagmamahal na hinahanap ko sa aking mga magulang. Kung tutusin pamangkin sa pinsan lang naman ang ugnayan namin. Hindi yun naging hadlang para mahalin niya ako at ituring ko rin siyang parang tunay kong ina. Masasabi ko na stable na ako sa trabaho ko. Nasa corporate world ako at sa Makati nagtatrabaho. Walang utang, may sariling ipon at maayos na karir. May boyfriend na galing sa may kaya sa buhay at may maayos na karir bilang dentista. Wala pang isang buwan nang buksan niya ang klinik niya na malapit lang sa bahay nila. Kahit sabihin pang stable na ako at wala nang hahanapin pa, parang may nararamdaman akong kulang. Bakit parang malungkot ka? Huwag mong sabihin nagbago ang isip ni Sander. Hindi ka na niya pinayagan? Hindi po nagbago ang isip niya. Ako po ang nag-aalangan na ituloy pa po natin ang planong pag-uwi sa atin. Bakit naman? Kinakabahan po kasi ako Dahil ba sa tatay mo? Naalala ko lang po yung huli naming pagkikita. Kung paano niya ako pagtawanan sa harapan ng mga kaibigan niya. Kalimutan mo na yon. Hindi ka na magagawang pintasan ng ama mo dahil wala na ni bakas ng itsura moong dati. Akala ko po nakakalimutan ko na ang trauma na inabot ko kay Itay noon. Yun pala, nakatago lang. Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo. Alam ko na mahirap ang pinagdaanan mo, pero kailangan mong ipakita na hindi ka na tulad ng dati. Sigurado ako na mas nahigitan mo na sila ngayon. Kayo po talaga, tita, ang nagpapalakas sa loob ko mula noon pa. Sige na, ngumiti ka na dyan. Naimpake mo na ba ang mga gamit mo? Konti na lang po ang aayusin ko. Kapag pala merong sinabi ang itay mo sa iyo na hindi maganda, ako na ang makakalaban niya. Hindi ako papayag na apihin ka pa niya at ipahiya. Alam ko naman po na ipagtatanggol niyo ko. Hindi lang kay Itay, pati na rin sa ibang tao. Anyan nga, tumahawak ka lang.
Minsan, sandata rin yan para isipin nila na hindi ka nasasaktan. Mas mabuti na minsang itago rin ang tunay na nararamdaman. Sa aming magkakapatid, ako may kakaibang itsura. Lumaki ko na pangit, ika nga sa aking ama. Maliban pa doon, magaspang ang balat ko na katulad sa kaliskis ng paa ng manok. Kulubot din ang aking balat. Dahil lang sa lotion kaya kahit papano nawawala ang gaspang nito. Mula rin pagkabata, puro pamimintas na lang ang natatanggap ko. Na ang ama ko ang pasimuno. Nasa huling taon na ako sa koleyo nung umuwi ako sa amin dahil piyesta. Doon na ako napuno sa aking ama. Nung gawin niya akong katatawanan sa lahat ng mga bisita. Ni hindi man lang ako ipinagtanggol ng nanay ko. Ako pa ang sinabihan niyang masyadong sensitive. Hindi marunong sumakay sa biro. Sino ba yung mga sakay ng magarang kotse na yon? Si Corinne nga ba yon? Sino kasama niya? Dito nga sila papunta. Ate Maricar, kumusta ka na? Sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Sino yung kasama mo? Nay, ako po ito si Farah. Mana po. Ikaw nga ba yan, Farah? Bakit parang nag-iba yata ang itsura mo? At nakasakay pa kayo sa kotse. Ako nga po, Nay. Kumusta po kayo? Ayos lang naman, anak. Sa loob na tayo magkwentuhan. Dumadami na kasi ang mga osyosero eh. Sige po, sina tatay po pala. Mamaya pa ang uwi nun. Ako lang lagi ang naiiwang mag-isa dito sa bahay. Hindi na po ba dito umuuwi si Ate Mariel? Hindi mo pa nga pala alam no. Ikinasal na ang ate mo nung nakaraang taon. Dito lang din sa barangay sila nakatira, sa biyenan niya. Hindi ko po alam na ikinasal na pala si ate. Pasensya ka na anak ha, kung hindi ka na nasabihan nun. Naiintindihan ko naman po. Kahit sino naman sa mga kapatid kong ikinasal hindi ako sinasabihan. Tingin nila panira lang ako sa kasal nila. Kasi Ayos lang po, Nay. Alam ko naman po ang dahilan nila. Nahihiya silang ipakilala ako na kapatid nila. Ang layo ba naman ang itsura ko sa kanila eh. Ngayon ang ganda-ganda mo na. Hindi nga kita nakilala eh. Ano bang ginawa mo ha? Nung magkatrabaho po ako, nag-ipon ako at saka ako nagpaayos. Ganun pala. Siguradong magugulat ang itay mo kapag nakita ka. Hindi na po ako siguro niya ngayon pipintasan. Hindi mo pa rin pala nakakalimutan ang ginawa sa'yo ng tatay mo. Yun siguro ang dahilan kaya hindi ka na umuwi dito eh. Hindi ko naman po kayo nakakalimutan. Kaya nga po lagi ako nagpapadala eh. Nagpapasalamat nga pala ako sa perang ipinapadala mo. Minsan kasi gipit kami ng tatay mo eh. Napeste kasi ang mga baboy na alaga namin. Naubos lang ang puhunan namin. Wala rin namang ibinibigay ang mga kapatid mo eh. Hayaan niyo po, Nay. Dadagdagan ko ang padala ko sa inyo sa susunod. Ngayon palang nagpapasalamat na ako sa'yo. Teka lang ha, ikukuha ko kayo ng merienda. Nung pumasok si Inay sa kusina, ginala ko naman ang paningin ko sa kabuuan ng bahay. Napansin ko na yun pa rin ang dating itsura. Mas pinaluma pa nga lang ng panahon. Sa nakikita ko, hindi na rin nila pinag-aksayahang iparenovate. Marami ding alaala ang nag-uunahan sa isip ko. Hindi nga lang masasayang alaala kaya agad ko yung inalis sa aking isipan. Ilang sandali lang bumalik na rin si Inay dala ang 2 basong juice. Oh, uminom muna kayo. Alam ko pagod kayo sa biyahe. Salamat, Ate Maricar. Ang dami niyo namang dala. Magtatagal ba kayo? Oo, te. Magbabakasyon sana kami dito ng ilang araw kung okay lang naman. Okay lang naman. Mabuti nga yun para makasama naman namin si Farah. Ganon din po ako, Nay. Gusto ko rin po kayong makasama. Siya nga pala, Farah. Sabihin mo na sa nanay mo.
Anong ibig mong sabihin, Iha? Kasi po, Nay, ikakasal na po ako. Ha? Kanino naman? Kay Sander po, 1 taon na po kaming magkarelasyon. Nakausap na rin po ng mga magulang niya ang tita Corin. Ganun ba? Di wala na palang problema. Plano ko rin po na papuntahin siya dito para makaharap niyo. Mabuti naman kung gano'n at inaalala mo pa rin kami. Siyempre naman ate, magulang pa rin kayo ni Farah. Sige na, inumin niyo na ang juice na inihanda ko. Aayusin ko lang yung kwarto na tutulugan niyo. Kasalukuyan kami noon nasa kwarto ni tita ko rin nang dumating ang tatay ko. Grabe ang kabog ng dibdib ko ng mga oras na yun. Bahagya pa nga ako nagulat nung kumatok si inay sabay tawag sa pangalan ko. Sabi niya gusto raw akong makausap ni Itay. Inayos ko muna ang sarili ko bago lumabas. Nakatayo sa gitna ng sala si Itay at napakunot ang noo habang nakatingin sa akin. Lumapit ako at inabot ang kamay niya para magmano. Kamusta po kayo, Tay? Ikaw nga ba yan, Farah? Bakit parang nag-ibang itsura mo? Sabi ko naman sa'yo kanina malaki na ang ipinagbago niya. Hindi lang itsura mo nagbago, pati katayuan mo sa buhay. Sa'yo ba yung kotse sa labas? Hiniram ko lang po yan, Tay. Mas maginhawa po kasi ang biyahe namin pauwi dito kung may sasakyan. Ganun ba? Sabi ng nanay mo magbabakasyon kayo rito. Opo, kasi gusto ko kayong makasama ni Inay. Bakit inabot pa ng 5 taon bago ka umuwi dito sa atin? Abala lang po kasi ako sa trabaho Abay, 4 na oras lang naman ang biyahe papunta dito sa atin. Kung gugustuhin mong umuwi anumang oras magagawa mo. Masyado kasing mataas ang pride mo Hindi naman po sa ganon. Kahit po hindi ako nakakauwi, alam nyo na hindi pa rin ako nakakalimot sa inyo. Kung ang ibig mong sabihin ng pagpapadala mo ng pera, dapat lang na magpadala ka. Kulang pa nga kung tutuusin sa gastusin dito Dadagdagan ko na lang po sa susunod. Aasahan ko yan, ha? Bakit nga pala gumanda ka ng ganyan? Nagparitoke ka ba? Matangos na kasi ilong mo Kuminis na rin ang balat mo. Opo. Siguro dyan na lang naubos ang sahod mo, no? Pangarap ko po kasi na mabago ang itsura ko para hindi na ako mapintasan ng kahit sino. Alam mo, para, mas mahalaga pa rin ang ugali kesa itsura. Aanhin mo naman ang ganda kung pangit naman ang ugali. Di wala rin. Bakit po kayo, Tay? Wala nang ginawang iba kundi laitin ang itsura ko. Mabait at masunurin naman ako sa inyo Ano ka mo? Farah, mabuti pa tawagin mo na ang tita ko rin mo. Kakain na kamo tayo ng hapunan. Sige po, Nay. Maiwan ko po muna kayo. Ay, palagay ko kaya nagpaganda ang anak natin dahil sa'yo. Bakit naman ako magiging dahilan niya? Nakalimutan mo na ba? Mula pagkabata wala ka nang ginawa kundi pintasan ng anak natin. Totoo naman na pangit siya noon. Ikaw naman kasi sa dami ng pwede mong paglihihan, paapa ng manok. At saka may edad ka na kasi noon nung pinanganak mo siya. Kaya puro latak na lang ang nakuha niya. Sana naman magbago ka na sa pakikitungo sa kanya. Palagay ko si Farah ang magbibigay sa atin ng kaginhawaan na hindi natin naranasan sa 4 nating anak. Hindi ako sigurado. Hanggat nasa poder siya ng tiyahin niya, malabo ang sinasabi mo. Siguradong kinokontrol siya ni Corin. Hindi naman siguro. Kita mo nga na pinapadalhan niya tayo Kala mo naman napakalaki ng pinadadala niya sa atin. Di ba narinig mo naman dadagdagan niya ang perang pinapadala niya? Bago umalis si Farah, kausapin mo na paayos tong bahay natin kaysa maubos ang pera niya sa pagpapaganda. Babanggitin ko sa kanya sa ibang araw. Pagtatagal naman sila dito Habang nandito sila, hinga mo ng pambili ng pagkain. Alangan naman na tayo pa magpapakain sa kanila. Nagbigay na nga si Farah kanina.
Kaya nga nakabili ako ng masarap na ulam. Para tuloy ako nagutom. Uy, maghain ka nang para makakain na tayo. Dahil matagal na akong hindi kumakain ng hapunan ng mga magulang ko at si tita ko rin lang ang kumain nung gabing yun. Nagkulong lang ako sa kwarto at inayos ang mga ipamimigay ko sa pamilya ko. Ano na ba ang kinakain niyang si Farah ngayon? Kumakain pa rin naman siya ng kanin pero madalas sa umaga lang. Puro salad na lang ang kinakain niya. Yung ba yung mga dahon? Abay, maraming damo sa paligid. May kasama pang bulaklak. Kung gusto niya, ipangunguha ko siya bukas. Ano ka ba ni Candro? Hindi magandang biro yan. Ayoko na magsasalita ka ng ganyan kapag kaharap ang anak mo. Hindi ka pa rin pala nagbabago, kuya. Ginagawa mo pa rin katatawanan si Farah. Biro lang naman yun. Masyado naman kayong seryoso. Ano nga palang ginagawa ni Farah sa kwarto? Inaayos niya ang mga ipamimigay sa inyo. May mga pasalubong pala siya. Dapat kanina pa niya yun nilabas. Nagpahinga muna kasi kami. 4 na oras lang naman ang biyahe. Napagod kayo? Siya nga pala. Totoo ba na abala si Farah kaya hindi nakakawi? Oo, katunayan nga niyan. Mula na magtrabaho siya ngayon lang siya nakapagbakasyon. Kasalanan naman niya yun. Ayaw niyang magbakasyon kung pwede naman yata. Nabanggit pala ng anak mo na ikakasal na siya. Talaga? Kanino naman? Sander ang pangalan. Mukhang okay naman yung boyfriend niya. Mabuti may nagkagusto sa kanya. Oo nga pala. Maganda na nga pala siya ngayon. Ewan ko lang kung yung dati pa niyang mukha, kung may magkakagusto sa kanya. Matanong nga kita, kuya. Bakit ba ganyan ang trato mo kay Farah? Ano naman ang ibig mong sabihin ko rin? Mula pagkabata kasi, hindi mo na minahal si Farah. Yung 4 mong anak, pinag-aral mo. Pero ang bunso mo, wala kang plano. Ginagawa mo lang siyang katatawanan sa lahat ng oras. Nakita mo naman siguro kung ano itsura ni Farah. Sa tingin mo kaya sinong ama ang matutuwa? Dapat ikaw na ama ang unang nagtatanggol sa kanya. Pero ikaw pa ang nangunguna sa pamimintas sa anak mo. Kahit ano pang itsura niya, dapat lang natanggapin mo siya at mahalin. Kayo naman ang gumawa sa kanya at hindi naman niya kagustuhan na maging magulang kayo. Wag naman sana kayo magtalo sa harapan ng pagkain. Pasensya ka na, Ate Maricar. Nawalan na ako ng ganang kumain. Magpapahinga na lang ako. Maiwan ko na kayo. Tignan mo ang ginawa mo. Ano bang ginawa ko? Wala naman Masyado lang sensitive ang pinsan mo Ganun yata kapag matandang dalaga. Pakiusap naman, ngayon lang umuwi ulit dito ang anak mo. Huwag mo naman sanang sirain. Baka mamaya magalit yun, hindi tayo imbitahin sa kasal niya. Oo na, ikaw naman Dumating lang ang anak mo, nag-iba ka na rin Katatapos ko lang ayusin ang mga ibibigay kong pasalubong nung pumasok si tita ko rin. Nagtaka naman ako kung bakit ang bilis niyang matapos maghapunan. Sabi pa naman niya kanina nagugutom siya. Parang nabasa naman niya ang laman ng isip ko. Biglang nawala ang gutom ko dahil sa ama mo. Bakit naman po? Hindi pa rin pala siya nagbago. Napansin ko nga rin po yun kanina. Tumanda lang siya, pero ganun pa rin siya. Kung gusto mo nang umuwi, sabihan mo lang ako, ha? Kahit gabi na, pwede naman tayong umalis. Sayang naman po ang pagpunta natin dito. Gusto ko rin pong makita ang mga kapatid ko at ang mga pamangkin ko. Sige, ikaw ang bahala. Basta kapag hindi mo na kaya, ha? Magsabi ka lang. Kaya ko naman po. Maghapon naman wala ang itay Mabuti na lang nagsasalita na kahit papaano ang inay mo. Hindi katulad dati, puro sang-ayon lang siya sa ama mo. Medyo nag-aalangan na nga lang po ako ngayon na ipakilala si Sander sa kanila. Naisip ko nga rin yan.
Natatakot po ako na baka ipahiya niya ako sa boyfriend ko. Wala pa naman pong alam si Sander sa nakaraan ko. Hindi mo pa pala sinasabi sa kanya? Akala ko ba Hindi po natuloy dahil nauunahan ako ng kaba. Paano po kung iwan niya ako? Kung talagang mahal ka ni Sander, maiintindihan ka niya. Paano po kung hindi niya matanggap na pangit ako dati? Ibig sabihin lang nun, hindi ganun kalalim ang pagmamahal niya. Pero sa tingin ko naman, mahal na mahal ka niya. Tsaka ko na lang po siguro iisipin ang tungkol sa bagay na yan kapag nakauwi na tayo. Tumawag na ba siya sa'yo ngayon? Chat lang po. Kapag ganun busy po yun. Mamaya ka pa ba matutulog? Inaantok na kasi ako Mauna na po kayong matulog. Hindi pa po kasi ako inaantok. Mauna na ako sa'yo ha. Bukas na lang ulit. Nang mga sandaling yun, nagtatalo pa rin ang mga magulang ko sa kwarto nila. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi pinagtanggol ako ng nanay ko sa tatay ko. Sa tingin kasi ni inay, sumusobra na nga talaga si Itay sa mga lumalabas sa bibig nito laban sa akin. Bakit ba ang init ng ulo mo sa akin, ha? Kanina ka pa Gusto mo bang tuluyan na lumayo ang loob sa atin ng anak natin, ha? Ano ba kasi ang masama sa sinasabi ko? Totoo naman kasi lahat. Bakit siya masasaktan? Kapag tuluyan na rin nainis sa atin si Corinne, baka kumbinsihin niya si Farah na tapusin na ang bakasyon nila rito. Di umalis sila, pakialam ko. Tumatanda ka talagang paurong. Tingnan mo ang binigay sa atin ng anak mo kanina. Ang laki naman ng pera na yan. Sa 4 ba nating anak nakaranas tayo na mabigyan ng ganitong kalaking halaga? Sila kasi mga pamilyado na. Paano pa sila magsusuporta sa atin? Kahit naman noon na wala pa silang mga asawa madalang na rin ang pagbibigay nila. Mabuti na lang may maliit tayong kabuhayan. Ano ba kasi yung gusto mong gawin ko, ha? Gusto ko habang nandito si Farah maging mabait ka sa kanya. Mabait naman ako Mabait ka na ba sa lagay na yan, ha? Sige na nga. Mas magiging mabait pa ako sa anak mo. Masaya ka na ba? Alam ko kasi na kahit magkaroon na ng sariling pamilya si Farah, hindi pa rin niya tayo pababayaan. Hindi katulad ng mga kuya at ate niya. Nabanggit ba ng anak mo kung kailan ang kasal? Wala pa siyang sinasabi. Pero ipapakilala raw niya tayo sa boyfriend niya para mapag-usapan na rin ang kasal. Kawawang lalaki. Alam kaya niya na pangit talaga dati si Farah? Hindi ko alam dahil wala naman nababanggit ang anak natin. Kung sakaling makilala natin ang lalaki, ako na ang nakikiusap sa iyo. Huwag na huwag mong ibubuko ang nakaraan ng anak natin. Oo naman. Sinasabi ko na sa iyo, Nicandro, ha? Oras na masira ang kasal ng anak mo nang dahil sa iyo. Mawawala ako sa iyo. Kung kailan tayo tumanda ng ganito tsaka mo pa ako iiwan? Huwag mo akong subukan. Gagawin ko talaga. Mabuti pa matulog na tayo. Pagod akong maghapon, tapos gigising na naman ako ng maaga. Mas masarap pa ang buhay ko sa abroad noon. Di bumalik ka doon. Kung pwede nga lang sana. Kung hindi ako umuwi noon, hindi mabubuo si Farah. Wala na sana akong pangit na anak. Hating gabi na magka-chat pa rin kami ni Sander. Kaya naman kinabukasan tanghali na tulog pa rin ako. Si tita ko rin maagang bumangon. At naabutan pa niya ang pag-alis ni Itay para pumunta sa bukid. Nag-alok siya ng pwedeng itulong sa kusina pero tumanggi si Inay. Bisita kayo rito. Hindi mo kailangan tumulong. Magtimpla ka na lang ng kape mo. Hindi naman ako ibang tao para umasta na parang bisita dito. Tulog pa ba si Farah? Tulog na tulog. Hindi ko alam kung anong oras natulog ang batang yun kagabi. Kachat niya kasi si Sander. Hindi pa pala ako nagpapasalamat sa iyo dahil sa pagpapaaral mo at pagkupkup sa anak ko.
Wala yon. Hindi mo kailangan magpasalamat. Sa totoo lang kahit ako ang nanay ni Farah, ramdam ko pa rin yung pader sa pagitan namin. Abot kamay ko na siya ngayon pero parang napakalayo pa rin niya. Walang dapat sisihin kundi kayo ni Kuya Nicandro. Pasalamat pa rin kayo dahil likas kay Farah ang pagiging mabait. Sa kabila ng lahat inaalala pa rin niya kayo. Sana naman dalasan ni Farah ang pag-uwi dito sa bahay. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Bakit parang nag-iba na yata ang tingin mo kay Farah? Dahil ba maganda na siya at hindi mo na ikakahiya o dahil sa katayuan niya ngayon? Aminado ko na malaki ang pagkukulang ko sa anak ko. Pero mahal ko siya gaya ng pagmamahal ko sa mga kapatid niya. Kung alam mo lang ang pinagdaanan ng anak mo, saksi ako sa mga paghihirap niya at pagtitiis para lang maabot kung nasaan siya ngayon. Sana naman, hindi sirain ang asawa mo. Walang gagawin si Nicandro na pwedeng ikasira ni Farah. Hanggang ngayon ipinagtatanggol mo pa rin si Kuya Nicandro kaysa sa anak mo. Hindi totoo yan. Binalaan ko na si Nicandro. Kaya nasabi ko na wala siyang gagawin para mapahiya ulit si Farah. Sana nga, Ate Maricar. Dahil ako na ang makakalaban ng asawa mo. Mahal ko si Farah. Higit sa sinasabi mong pagmamahal sa kanya. Para ko na siyang anak. Lahat gagawin ko para maging masaya lang siya. Mananagot din sa akin kung sino ang mananakit sa kanya. Huwag na nga muna natin yan pag-usapan. Gusto ko na maging masaya ang bakasyon nyo rito. Yun din talaga ang gusto namin. Mamaya paggising ni Farah, ipamimigay na niya ang mga pasalubong. Sinabihan ko na rin ng mga kapatid niya na nandito siya. Pupunta daw sila rito mamaya. Bago magtanghalian, dumating ang 4 kong kapatid at pamilya nila. Sandali sila natigilan na makita ko. Para silang namamalikmata sa pagkakatitig sa akin. Naiintindihan ko naman sila. Kaya lang natatawa pa rin ako sa itsura nila. Si inay na lang ang nagpaliwanag sa kanila. Hindi rin nakaligtas sa akin ang sinabi ng mga hipag ko. Akala raw nila pangit pa rin ako hanggang ngayon. Pagkatapos kong maibigay ang mga pasalubong ko sa kanila, umalis din sila agad. Pinigilan ko pa sila na doon na lamang magtanghalian. Pero kanya-kanya sila ng dahilan. Ano ba yung mga kapatid mo? Aba, parang sinisilihan ng mga puwet Nagmamadaling magsiuwi. Akala ko pa naman makakapag-bonding kami. Parang hindi nila ako na-miss. Ana pala, hindi mo muna ibinigay ang mga pasalubong mo para magtagal sila. Hayaan na lang natin sila. Wala naman akong magagawa kung hindi nila ako itinuturing na kapatid. Kung ano-ano kasi ang itinanim sa kanilang utak ng ama mo Sa halip na matuwa sila na maganda ka na, parang nadismaya pa sila. Palibhasa kasi, hindi ka nila mapagkakatuwaan. Makapal din naman ang mukha ng dalawa mong hipag, ano? Akala yata nila, hindi ko narinig ang mga sinabi nila kanina. Noon pa naman po hindi ko na sila kasundo. Hindi ko naman alam kung ano bang nagawa ko sa kanila. Wala kang ginawang masama sa kanila. Sadyang ganun lang talaga ang ugali nila. Siguro po, kailangan ko na lang tanggapin na ganun sila at ang mga kapatid ko. Iimbitahin mo pa rin ba sila sa kasal mo? Oo naman po, pamilya ko pa rin sila. Gusto kong nandun sila sa mahalagang okasyon sa buhay ko. Ay, ang bait mo talaga. Hindi mo dapat ito nararanasan sa sarili mong pamilya. Maswerte pa rin po ako kung tutuusin dahil may pamilya pa rin ako kumpara sa iba na ulila na talaga. Sa bagay nga. Siya nga pala. Baka meron kang mga kaibigan na gusto mong dalawin. Wala naman po akong naging kaibigan dito Ganun ba? Di, mamasyal na lang tayo. Sige po, Tita Corinne, para hindi tayo mainip.
Nagpaalam muna kami kay inay na mamamasyal sandali. Dahil hapon na hindi na ganun kasakit ang init ng araw. Naglakad-lakad lang naman kami sa buong barangay namin. Doon lang namin napansin na wala pa rin palang pagbabago. Nadagdagan lang ang mga bahay. Bakit po hindi nyo naisip na dito tumira? Ang totoo niyan, laking syudad ako. Tingin namin ng mga kapatid ko, nakakainip ang buhay dito. Kaya nung namatay ang itay namin at nakuha ang parte ng lupa, ibinenta namin at saka kami nagkanya-kanya. Nakakainip nga po dito. Parang ang bagal ng usad ng buhay. Naiisip mo ba na tumira ulit dito? Ayoko na pong tumira dito. Wala naman po kasi akong magandang alaala sa lugar na to. Kung nalulungkot ka lang naman, naaalalahanin ng nakaraan, sabihin mo lang para makapag-impake na tayo. Madali lang naman pong umalis eh. Gusto ko pa rin po kasi na makausap ang mga magulang ko. O sige, ikaw ang bahala. Hindi na rin kami nagtagal ni tita ko rin. Pag-uwi namin, naroon na si Itay. Agad naman ako nagmano sa kanya. Hindi man lang siya ngumiti at ipinagpatuloy lang ang pagtingin sa mga dala ko. Ito lang pala ang dala mo. Akala ko pa naman espesyal. Kaya siguro hindi rin nagtagal dito mga kapatid mo kanina. Hindi ko po kasi alam ang dadalhin, kaya puro pagkain na lang. Okay na rin to. Pampulutan ng iba. Pagtsatsagaan na lang namin ang mga ito. Umiinom ka pa rin pala, kuya? Oo naman, pero madalang na nga lang. Dapat siguro wag na kayong uminom. Masama na po kasi yun sa kalusugan lalo na may edad na rin kayo. Nagsimula lang naman akong uminom nung pinanganak ka. Mabuti nga hindi ako nalulung sa pag-inom ng alak eh. Kumbaga, gusto ko lang makalimot. Hanggang ngayon po ba pangit pa rin ang tingin nyo sa akin? Kapag tinitignan kita ngayon, ang dati mo pa rin mukha nakikita ko sa'yo. Swerte mo pa rin, nakabingwit ka ng lalaking mapapangasawa mo. Dapat nga siguro hindi na lang kami umuwi dito. Aba para, huwag ka nga mag-inarte dyan. Porke maganda ka na ngayon, ganyan ka nang umasta? Hindi naman po ako nag-iinarte. Akala ko kasi ngayong maganda na ako, magiging proud na kayo sa akin. Paano kung magiging proud sa isang retokada, ha? Hindi ko na po alam kung saan ako lulugar. Nung pangit ako, ikinakahiya niyo ako. Ngayon naman, ganun niyo pa rin ako tratuhin. Kahit na anong gawin mo, hindi na magbabago ang trato ko sa'yo. Kaya huwag ka nang umasa pa na matutuwa ako sa'yo. Hindi ko na napigilan pa ang tumakbo papasok sa kwarto. Agad naman akong sinundan ng tiyahin ko. Sa loob ng silid doon ako umiyak dahil sa sama ng loob. Nawalan na rin ako ng pag-asa na magagawa akong mahalin ni Itay. Mabuti pa, aayusin ko na mga gamit natin. Buong buhay ko, wala na akong ginawa kundi ang mamalimos sa atensyon ni Itay. Lahat naman ginawa ko para ipagmalaki rin niya ako gaya ng mga kapatid ko. Hindi na talaga magbabago ang itay mo. Sa halip na magpasalamat nga siya sa mga dala mo, pinintasan pa. Ayusin ko na po mga gamit ko. Ayoko na dito. Magpahinga ka na lang dyan. Ako na ang bahala. Magpapaalam lang ako kay Inay. Kaya lang ayokong lumabas ng kwarto. Ako na lang ang magsasabi sa kanya. Ramdam ko naman na hindi tayo welcome dito. Pasensya ka na, iha. Kung hindi kita pinilit, hindi tayo uuwi dito. Ginusto ko rin naman po. Dahil gusto kong makasama ang mga magulang ko at mga kapatid ko. Sa ipinakita ng magulang mo at mga kapatid, pag-isipan mo pa rin kung ipakikilala mo sa kanila si Sander. Ayoko lang na mapahiya ka. Lalo tuloy ako nakaramdam ng pangamba at pag-aalinlangan. Naisip kong baka sirain lang ni Itay ang nalalapit kong kasal. Nang sulyapan ko si tita ko rin, malapit na siyang matapos sa kanyang ginagawa.
Ilang sandali lang nakarinig kami ng sunod-sunod na katok at pagtawag. Binuksan ko naman yun at pumasok si inay. Bahagya pa siyang natigilan na makita ang mga bag namin. Aalis na kayo? Oo, hindi na rin kami makakatagal sa ugali ng asawa mo. Farah, pagpasensyahan mo na lang ang itay mo. Kinausap ko na siya kanina. Tsaka malapit ng gumabi. Akala ko pa naman, Nay, magiging masaya ang bakasyon namin dito. Yun pala, pasasamain na naman ng itay ang loob ko. Huwag mo na lang pansinin ang itay mo. Matanda na rin naman siya eh. Mula noon, wala na akong ginawa kundi ang magpasensya kay itay. Nakakapagod na po siyang intindihin. Alam ko naman, kaya nga kinausap ko na siya. Nakikiusap ako sa iyo, anak, na kung pwede sana, wag muna kayo umalis. Gusto ko rin naman na makasama ka kahit ngayon lang. Wag mo na lang intindihin ang tatay mo. Sana ate, mas intindihin mo ang nararamdaman ng anak mo, hindi ng asawa mo. Iniintindi ko naman ang anak ko eh. Kaya nga kinausap ko na si Nicandro. Hindi naman kasi marunong pakiusapan ng asawa mo. Parang hindi nakakaintindi. Ako na lang ang humihingi sa inyo ng tawad sa inaasal niya. Wag mo na kaming pigilan ate. Mas kawawa ang anak mo kung magtatagal pa kami dito. Tita Corinne, pwede po bang wag na muna tayong umalis? Sara naman. Gusto mo bang insultuhin ka na naman ng tatay mo? Alang-alang na lang po kay inay. Sige na po, tita. O sige, ikaw na ang bahala. Salamat anak at pinagbigyan mo ko. Nung gabi gusto ko sanang kumain kahit konti para makasabay si inay pero nag-aalangan ako. Si tita ko rin naman titiisin na lang daw ang gutom. Kesa makasabay si itay sa hapag. Kaya ganun na lang ang gulat namin nang kumatok si inay. Wala daw si itay at maagang sinundo ng kainuman. Kaming tatlo lang ang naghapunan. Malalim na ang gabi nang dumating si itay. Lasing na lasing. Hindi pa kami nun natutulog ni tita Corinne. Kaya dinig namin ang malakas na boses niya. Hinaan mo ang boses mo. Natutulog na ang mga kasama natin sa bahay eh. Ano ngayon? Bahay ko naman to. Ang akin lang, respeto naman sana. Ngayon na nga lang umuwi ang anak mo eh. Sana hindi na lang siya umuwi rito. Dahil sa kanya nag-aaway tayo eh. Kaya tayo nag-aaway dahil sa ugali mo. Kung hindi mo matatanggap si Farah na anak mo, sasabihan ko na lang siya na wag nang umuwi dito kahit kailan. Bahala siya. Hindi ko naman siya kailangan. Akala mo kung sino na siya. Para sa akin, siya pa rin ang anak nating pangit. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang galit mo kay Farah. Kasalanan mo rin. Sabi ko sa'yo, huwag mo nang ituloy ang pagbubuntis mo. Tama na ang 4 nating anak pero matigas ka. Tingnan mo tuloy, nagluwal ka ng pangit sa pamilya. Hindi ko na maakalain na ganun siya ipapanganak eh. Mula nang isilang ang bata na yun, puro na lang kamalasan ang dumating sa atin. Kita mo nga, yung maliit na negosyong pinundar ko noon, nalugi lang hanggang nagsara. Tama na Nicandro. Kung hindi ka pa titigil, itutuloy ko ang banta ko sa'yo. Iiwan na kita dahil sa ugali mo. Akala mo naman talaga magagawa mo? Sasama na ako sa anak natin kapag umalis sila. Teka. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Mukha ba ako nagbibiro ha? Maricar naman, huwag mo naman akong iwan. Ang tagal na natin nagsasama eh. Bukas, sumingi ka ng tawad kay Farah. Muna. Gagawin ko lang yung sinasabi mo. Hindi ko maiwasang mapangiti. Yun kasi ang kauna-unahang beses kong narinig na ipinagtanggol ako ni inay laban kay itay.
Ang natitirang tampo ko sa kanya tuluyan nang naglaho sa puso ko. Napagtanto ko din na mahal ako ni inay. Marahil hindi lang niya maipakita nun dahil takot din siya kay Itay. Kinabukasan bago umalis humingi nga ng dispensa si Itay sa mga binitiwan niyang salita. Dama ko na napipilitan lang siya dahil sa takot na iwan ni inay. Pero ang mahalaga habang naroon kami, wala na akong maririnig na masasakit na salita sa kanya. Salamat po, Nay, sa pagtatanggol sa akin kay Itay. Dapat nga noon ko pa to ginawa eh. Huwag mo sanang isipin na mas pinapaboran ko ang mga kapatid mo kaysa sa'yo noon. Kung ano man po ang nangyari sa nakaraan, wala na po yun sa akin. Kalimutan na po natin. Habaan mo pa sana ang pasensya mo sa tatay mo habang nandito ka. Hindi mo naman na siya makikita. Nay, baka po bumalik ako ulit dito pero kasama ko na si Sander. Kausap ko po siya kagabi. Gusto niya kayong makilala. Wala namang problema kung pupunta siya rito eh. Mabuti nga yun na makilala naman namin. Kung inaalala mo ang tatay mo, ako nang bahala sa kanya. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na ako sa inyo. Ngayon lang ako bumabawi sa'yo kaya hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Siya nga po pala, Nay. Magsabi lang kayo kung may kailangan kayo, ha? Kung ano na lang ang ibigay mo anak, hindi ko naman tatanggihan eh. Wala naman kami na itulong sa pag-aaral mo. Kaya wala kaming karapatan na humingi sa'yo. Gusto ko lang pong mag-share ng kung anong meron ako. Kaya wag na po kayong mahiya. Ikaw na ang bahala, iha. Napansin ko po, Nay, luma na tong bahay natin. Akala ko po ba ipapaayos ito ni Kuya noon? Ang dami nga nilang plano sa bahay na to eh. Hindi naman natuloy. Mag-iipon lang po ako para maipaayos natin ang bahay natin. Paano mo pa magagawa yun mag-aasawa ka na? Siyempre, iba na ang prioridad mo. Nag-usap naman po kami ni Sander na kahit kasal na kami, magtatrabaho pa rin po ako. Mas okay pa rin po kasi ang may sarili akong pera. Tama ka naman, iha. Huwag mo kaming gayahin ng tatay mo na walang ipon. Masyado kasi kaming umasa na hindi kami pababayaan ng mga kapatid mo eh. Hindi ko po kayo pababayaan ni Itay kahit may sarili na akong pamilya. Pangako ko po yan sa inyo. Yung maalala mo lang kami, sapat na sa akin. Alam kong nahihiya lang si inay na magsabi ng kailangan nila. Pero desidido na ako na tulungan ng mga magulang ko sa abot ng aking makakaya. Nung sumunod na araw, wala naman ako naririnig na anuman kay Itay. Pinanguha pa nga niya kami ng buko at ilang prutas na tanim niya. Nasa silid ba yung magtita? Ang anak lang natin ang nandun. Si Corinne may pinuntahan na dating kakilala. Nabanggit mo na ba kay para yung mga kailangan natin? Nagkukusa naman ang anak mo eh. Mabuti pa rin kung sasabihin mo. Baka kung ano-ano lang iibigay niya. Pag-iipunan daw niya ang pagpapaayos ng bahay natin. Pag-iipunan pa? Ibig sabihin wala siyang pera? Meron naman siguro, hindi nga lang sapat. Ilan taon na siyang nagtatrabaho wala pa rin siyang ipon? Paano yata puro pagpapaganda ang inuuna? Wala na tayong pakialam doon. Sariling pera naman ang ginagastos niya eh. O ba'y dapat na yung inuunan niya, makabayad man lang siya ng utang na loob sa atin? Ano bang utang na loob ang sinasabi mo dyan, ha? Mula nung tumuntong sa high school nun si Farah, siya na nagpapaaral sa sarili niya. Kung ano-anong nilalako niya para lang makapag-aral siya. At kaya siya nakapagtapos ng koleyo dahil kay Corinne. Sa kanya may utang na loob ang anak natin. Kung hindi dahil sa atin, wala sana siya sa mundong ito. Oo nga, pero sama ng loob lang naman ang ibinigay natin sa kanya. Habang nandito siya, ngayon ko lang naisip ang mga pagkukulang ko sa kanya. Pero gusto pa rin niya tayong suklian ng kabutihan. O lahat na ibibigay niya, tanggapin mo. Huwag mong kalilimutan na wala na tayong maaasahan sa apat nating anak.
Humihingi nga ako kay Arnold ng pang-abono, wala daw siyang pera eh. Lintik na buhay talaga to. Susubukan ko kung makakahingi ako kay Farah mamaya. Huwag mo lang subukan, pilitin mo. Alam mo naman yung mga kalakal na lang ang kinabubuhay natin. Malapit nang dumilim nang magising ako. Hindi ko alam kung dumating na ba si tita ko rin. Bumangon na lang ako at pumunta sa kusina. Naabutan ko si inay na nagluluto na ng hapunan. Napahaba yata ang tulog mo, iha. Oo nga po eh. Dumating na po ba si Tita Corinne? Hindi pa nga eh. Baka nawili sa pakikipagkwentuhan. Tutulungan ko na po kayo, Nay. Huwag na, iha. Baka maulingan ka pa. Kahoy pa rin kasi ang gamit natin dito eh. Baka madumihan lang ang kamay mo. Maupo ka na lang dyan at kwentuhan mo na lang ako. Halos alam naman po ninyo ang nangyari sa akin eh. Wala na po akong maikukwento sa inyo. Meron nga pala akong sasabihin sa'yo. Ano po yun, Nay? Kasi mga tanim sa bukid lang ang ikinabubuhay namin ng itay mo eh. Wala kasi kaming pambili ng abono dahil napeste nga ang mga alaga naming baboy. Baka pwede mo naman akong pahiramin ng pambili ng abono. Iyon lang po pala. Bibigyan ko na lang po kayo, wag nyo nang bayaran. Salamat, iha. Pasensya ka na kung sa'yo ko lumapit. Mga kapatid mo kasi, mula nang magsipag-asawa, wala na kaming naasahan ng tatay mo. Sabi ko naman po sa inyo, ako nang bahala sa pangangailangan nyo. Kanino nga po palang bukid ang tinatamnan ng itay? Sa pinsan niya. Nagbibigay naman siya ng porsyento kapag nakakabenta ng kalakal ang ama mo eh. Ganun po ba? Sandali lang po, Nay ha. Kukunin ko lang yung wallet ko. Nakahinga naman ng maluwag si inay dahil nalutas ang isa nilang problema ni itay. Pinasobrahan ko na rin ng bigay para may panggasto sila sa mga susunod na araw. Dumating ang pag-alis namin ni tita Corinne. Nakaramdam man ako ng lungkot, masaya pa rin akong aalis. Dahil alam kong wala na akong sama ng loob ng lilisan. Mahigpit ko pang niyakap ang mga magulang ko bago sumakay sa dala naming sasakyan. Pagdating sa bahay ni tita Corinne, hinarap ko naman ang mga kailangan kong gawin. Si Sander ba ang tumawag, iha? Opo, tita. Gusto na po niyang makilala ang mga magulang ko sa lalong madaling panahon. Di uuwi kayo sa inyo? Opo, at gusto ko nakasama kayo para marinig niyo rin ang sasabihin niya. Pwede naman. Kaya lang, iha, dapat siguro ipagtapat mo na muna kay Sander ang nakaraan mo. Kapag nagkita po kami, sasabihin ko na sa kanya. Hindi naman siguro malaking bagay sa kanya yon. Dahil uso naman talaga ang mga retoke ngayon. Pero mas mabuti na rin na sabihin mo pa rin sa kanya. Ay, sana lang po kapag nagkaanak kami, hindi magmana sa akin ang magiging anak namin. Masyado mo namang kinawawa ang sarili mo. Sa tingin ko lang ha, baka may ininumang inay mo noon kaya gano'n ang itsura mo. Di ba nga, tutulang itay mo na magbuntis ulit ang inay mo? Sabi naman po ni inay dahil sa paglilihi niya sa akin ng paa ng manok. Posible rin. Mabuti pa, huwag na natin pag-usapan ng bagay na yan. Yung tungkol na lang sa inyo ni Sander ang isipin mo. Oo nga po excited na po ako sa kasal namin. May petsa na ba kayong napili? Meron na po, pareho namin gusto sa summer para siguradong hindi uulanin ang kasal namin. Okay rin yan. Sabihan mo lang ako para matulungan kita ha. Opo, tita. Nung makita kami ni Sander na pag-usapan namin ang pagbabakasyon namin ni tita Corinne sa amin. Maging ang tungkol sa kasal namin. Nagtakda na rin kami ng araw kung kailan kami uuwi sa amin. 1 linggo mula ngayon uuwi kami sa amin para makausap namin ng mga magulang ko. Halo ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Mas nangingibabaw sa akin ng kaba. Pero agad ko rin yun inalis sa sistema ko.
Ang kauuwi lang natin sa inyo, uuwi na naman tayo. Alam na po ni inay na uuwi tayong 3 doon. Ay sayang nga lang at hindi makakasama ang mga magulang ni Sander. Humingi naman po sila ng dispensa. Mahirap na po kasi kung pipilitin na magbiyahe ang ama ni Sander. Sinong mag-aakala na may sakit pala sa puso ang ama niya? Mukha kasi siyang malusog kung titignan. Nagulat nga rin ako nang sabihin yun ni Sander sa akin eh. Kaya pala ang dami na ring bawal na pagkain sa ama niya. Maibang ha pala ako. Sinabi mo na ba kay Sander ang tungkol sa'yo? Hindi ko na po naisingit na sabihin eh. Tsaka na lang po siguro. Pero dapat masabi mo pa rin sa kanya bago kayo ikasal. Plano ko naman po talaga yun. Ayoko naman na meron akong ililihim sa kanya. Dumating ang araw ng pag-uwi namin. Parang may paru-paro sa akin tiyan. Sa kabila ng kabang nararamdaman ko, hindi naman mabura-bura ang ngiti sa labi ko. Pagdating nga sa amin, mainit naman na tinanggap ng mga magulang ko si Sander. Sa nadaanan naming restaurant, niyaya ng boyfriend ko si Itay. Hanggang doon, walang tigil ang masaya naming kwentuhan. Nagpunta lang ako sa banyo sandali. Pagbalik, natanaw ko si Itay at si Sander na seryosong nag-uusap. Mula nga noon nakitaan ko na ng pananamlay si Sander. Kinausap ko naman siya ng sarilinan dahil baka may problema sa kanyang ama. May nangyari ba sa papa mo? Kanina ko pa kasi napapansin na parang may problema ka. Ayos lang naman ang papa ko. Farah, bakit naglihim ka sa akin? Akala ko ba magiging tapat tayo sa isa't isa? Ha? Hindi kita maintindihan. Kinausap ako ng itay mo. Pag-isipan ko daw kung talagang ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Marami naman daw ibang babae dyan na masigit na maganda at hindi tulad mong retokada. Sinabi yun ng Itay sa'yo? Oo, hindi lang yun. Ipinakita rin niya mga litrato mo nung hindi ka pa maganda. Sander, hayaan mo naman akong magpaliwanag oh. Sasabihin ko naman sa'yo eh, tsumitsyempo lang ako. Sa tingin ko, pag-isipan muna natin ang mga plano natin. Kailangan ko rin kasing kausapin ang mga magulang ko eh. Nagbago na ba ang isip mo dahil nalaman mo na hindi ako maganda? Nagulat lang ako. Hindi ko kasi inaasahan ang matutuklasan ko eh. Sana noong ka pa umamin. Nawala na ba yung pagmamahal mo sa akin? Hindi ganun kadali na mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ang gusto ko lang sana bigyan pa natin ng panahon na makilala ang isa't isa. Alam ko na. Sige, hindi na kita pipigilan na umalis. Patawarin mo ako, Farah. Bigyan mo pa ako ng panahon. Itutuon ko muna ang panahon ko kay Papa. Nang maiwan ako mag-isa, tsaka ako magulgul ng iyak. Mabuti na lang nasa pinakalikod ako ng restaurant kung saan naroon ng garden. Walang tao ng mga sandaling yun. Kaya malaya akong maglabas ng samaan ng loob. Nandito ka lang pala. Kanina pa namin kayo hinahanap ni Sander. Nasaan nga pala siya? Teka, bakit ka umiiyak? Wala na po si Sander. Umalis na po siya, tita. Ha? Bakit? Ano bang nangyari? Nalaman na po niya ang totoo. Nagtapat ka na ba sa kanya? Bakit naman ngayon pa? Hindi po ako. Si Itay po ang nagsabi sa kanya kung ano-ano pa pong sinabi niya kay Sander. Ipinapakita pa niya ang mga litrato ko noon. Ay, ano bang klaseng ama ang meron ka? Hindi ako makapaniwala na kaya niyang sirain ang buhay mo. Nauna na ako umuwi sa bahay ng mga magulang ko at nagkulong na lang sa kwarto. Kung hindi rin lang gabi na, aalis na ako sa lugar namin. Parang sasabog sa matinding galit ang puso ko dahil sa ginawa ni Itay sa akin. Galit na kinausap din ni tita ko rin si Itay tungkol sa ginawa niyang pagsira sa kaligayahan ko. Nagbibiro lang naman si Nicandro eh. Masyado lang sensitive si Sander.
Anong biro? Hindi ginagawang biro ang bagay na yon. Sinira ng asawa mo ang kaligayahan ni Farah. Para yun lang? Mabuti na nga rin yun para malaman natin ang totoong ugali ng lalaking yun. Sinadya mo talagang sirain ang buhay ng anak mo. Anong klase kang ama? Baka nakakalimutan mo kung nasaan ka. Nasa loob ka ng pamamahay ko, kaya wala kang karapatan na pagsabihan ako. Huwag kang mag-alala. Ito na ang huling beses na tutungtong ako sa bahay na ito. Wag naman sana kayong magtalo. Kailangan tayo ni Farah ngayon. Alam ko na nasasaktan siya. Hindi niya kayo kailangan. Ako lang ang kailangan niya mula pa noon. Tanging ako lang ang nakakaintindi sa kanyang pinagdadaanan. Wala na kayong ginawa, kundi saktan at ipahiya siya. Ikaw, Kuya Nicandro, pagsisisihan mo ang ginawa mong ito sa anak mo. Ba't bumalik ka nga rito? Huwag mo akong tatalikuran! Hayaan mo na lang siya. Ikaw naman kasi. Bakit mo naman ginawa yun sa anak natin? Malay ko naman na wala palang alam ang boyfriend niya na retokada siya. Alam kong galit na sa atin ang anak mo. Huwag ka na ring umasa na magbibigay pa siya sa atin. Bakit ba siya nag-iinarte? Totoo naman kasi na pangit siya. Tanggapin na lang niya yon. Nakakaawa naman si Sander kapag nagkatuluyan sila. Paano kapag nagkaanak sila ng pangit? Paano niya ipaliliwanag yun sa lalaki, ha? Labas na tayo dun. Wala na tayong pakialam pa. Mabuti pa, ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Hindi na ako nakainom sa restaurant eh. Ang dami ko pa namang nakain. Gusto ko lang bumaba ang kinain ko. Magtimpla ka ng kape mo. Bahala ka dyan. Hoy! Huwag mo akong tatalikuran. Pareho kayong bastos ng pinsan mo. Ay, lintik talaga. Ako na naman ang napasama. Isang kakilala ni tita ko rin ang pinakiusapan niya na maghatid sa amin sa sakayan. Bago pa man lumiwanag ang paligid, umalis na kami sa amin. Buong biyahe, tahimik lang ako at nakatingin sa malayo. Pagka-uwi namin, tuluyan na ako nagbago. Ayoko nang pumasok nun sa trabaho. Gusto ko na lang magkulong sa kwarto. Nawalan na ako ng pag-asa na mabuhay. Iha, pupuntahan ko si Sander. Huwag niyo pong gagawin yan. Nagdesisyon na siyang iwan ako. Kung ayaw niyong magalit ako sa inyo, huwag kayong makikialam sa akin. Hindi ko kasi matiis na makita kang nahihirapan. Walang dapat sisihin kundi si Itay. Sa dami ng pwedeng maging ama, bakit siya pang naging tatay ko? Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa'yo. Maraming beses ko nang pinalampas ang ginawa niya. Pero hindi ang isang ito. Kailangan siya magbayad. Ayoko na silang maging magulang. Ayoko na silang makita kahit kailan. Kahit puro hindi magaganda ang ginagawa nila sa akin, gusto ko pa rin silang tulungan. Pero bakit puro pananakit na lang ang ginaganti nila sa akin? Tahan na, Iha. Mararanasan din ng ama mo ang mga ginawa niya sa'yo. Pangako yan. Tita, bakit ba puro na lang pagdurusa ang dinadanas ko? Masaya ka naman na. Kaya lang, mula na magkaroon ka ulit ng koneksyon sa mga magulang mo, doon ulit nagsimula ang kamalasan mo. Hindi pa kasi ako nakontento na kayo ang kasama ko eh. Sana hinayaan ko na lang na malayo ako sa kanila. Naiintindihan naman kasi kita. Alam ko na nangungulila ka sa pagmamahal ng mga magulang mo at hindi ko yun kayang punan kahit gaano pa kita kamahal. Mula ngayon, tuluyan ko ng pinuputol ang relasyon ko sa kanila. Sa bawat araw na lumilipas na hindi ako nagiging maayos ang lagay, parang dinudurog ang puso ni tita ko rin. Kahit ano rin ang pag-aalon niya sa akin, mas pinipili kong magkulong na lang sa kwarto. Lalo pa ako nalugmok sa matinding kalungkutan nang mabalitaan namin na umalis papuntang ibang bansa si Sander.
at ang mga magulang niya. Isang araw na pasukan na lang ako ni Tita Corinne na wala ng malay at duguan. Napatili na lang siya habang pilit akong ginigising. Mabuti na lamang narinig ng mga kapitbahay ang paghingi niya ng tulong. Agad ako naitakbo sa pinakamalapit na ospital. Huwag mo na ulit gagawin na maglaslas ng pulso, ha? Ninakot mo ako ng gusto. Mabuti na lang walang natamaan na ugat. Sorry po, tita, kung pinag-alala ko kayo. Napakahina ko na talaga pagdating sa problema. Gusto mo bang magpakalayo-layo muna para makalimot ka? Huwag na po, Tita Corinne. Mag-aaksaya lang po tayo ng oras at pera. Hindi ganoon kadali na makalimot. Kailangan mong maging matatag, Iha. Lalo na ngayon. Ang sabi ng doktor, 2 buwan ka nang nagdadalang tao. Ho? Totoo po ba yan? Oo, Iha. Magiging nanay ka na. Paano po kung kasing pangit ko din na lumabas ang batang to? Mararanasan din ba niya ang mga pinagdaanan ko? Kahit ano ang mangyari, huwag mong ipaparana sa kanya ang mga nangyari sa'yo. Pakamahalin mo siya. Lagi lang akong nandito para sa'yo. Hindi ko po alam kung magiging mabuti ba akong ina. Hindi ko naman po kasi naranasan na mahalin sa isang pamilya. Kung paano kitang minahal at inalagaan, yon ang iparanas mo sa magiging anak mo. Bahala na po. Kahit nung makauwi ako sa bahay, lagi pa rin akong tulala. Mabuti na nga lang napipilit na akong kumain ni Tita Corinne. Lingid sa akin, may pinaplano na pala siya kung paano makakaganti sa tatay ko sa pamamagitan ng kulam. Isang kakilala ang nagturo sa kanya kung kanino siya pwedeng lumapit. Malaki nga lang ang hinihingi pero hindi na niya yun inisip. Ilang araw lang tumatalab na ang orasyon kay Itay. Inakala lang ni Inay dahil sa pagod at katandaan na rin ang pagkakasakit ng aking ama. Paano kaya yan? Wala ka nang iinuming gamot bukas. Nilapitan ko na lahat ng mga anak natin eh. Wala rin silang pera. Lumapit ka na ba kay Farah? Ay di ba nangako siya na tutulungan tayo? Sa tingin ko nagpalit na siya ng numero eh. Hindi ko na kasi siya makontak. Wala rin palang isang salita ang babaeng yun eh. Baka sinadya na rin niya naputulin ang koneksyon sa atin dahil sa ginawa mo. Para yun lang, kakalimutan niya na tayo bilang magulang niya. Ang tigas din kasi ng ulo mo eh. Hindi ka nakikinig sa akin. Kahit kasi maganda na ang anak mo, wala ka pa rin ginawa kundi pintasan ng dati niyang itsura. Sa hindi ko makalimutan ang pangit niya mukha eh. Minsan naiisip ko na baka anak mo siya sa ibang lalaki. Nicandro, hindi ako makapaniwala na pinag-iisipan mo ako ng ganyang kasamang bagay. Kahit nung nasa abroad ka, hindi man lang ako natukso na tumingin sa ibang lalaki. Nagtataka lang kasi ako kung bakit bukod tangi siya lang ang pangit sa magkakapatid. Baka dahil din sa mga iniinom ko noon na pampalaglag. Walang dapat sisihin kundi ako. Wala ka na rin kasing ginawa nun kundi ang magalit sa akin dahil sa biglaan kong pagbubuntis. Kaya sinubukan kong ilaglag pero makapit si Farah. Gusto niya talagang mabuhay. Subukan mo pa rin na tawagan. O di kaya si Corinne ang tawagan mo. Hindi niya sinasagot ang tawag ko eh. Alam kong galit din siya sa akin. Puntahan mo kaya sila. Alam mo naman ang bahay ng pinsan mo eh. Hindi maaaring wala tayong pera. Gusto ko nang magpa-doktor. O sige, kakausapin ko ang mga anak mo. Kung sino ang pwedeng magbantay sa'yo habang wala ako. Kahit nahihiya si Inay, kinapalan na lang niya ang mukha na puntahan kami para humingi ng tulong. Nagulat naman si Tita Corinne na mapagbuksan siya ng pinto. Pinapasok naman niya si Inay sa loob. Pasensya ka na kung bigla na lang akong sumulpot ng walang pasabi. Hindi ko kasi kayo makontak ni Farah eh. Nasa na nga palang anak ko? Nasa kwarto siya at nagpapahinga.
Ano ba ang kailangan mo? May sakit kasi ang tatay niya eh. Kailangan namin ng tulong ni Farah. Pagkatapos ng ginawa ni Kuya Nicandro sa anak ninyo, hihingi pa rin kayo ng tulong? Saan naman kaya kayo kumuha ng kakapalan ng muka, ha? Wala na talaga kami mahinga ng tulong eh. Kailangan ipa-check up sa doktor ang ama niya bago pa lumala ang kondisyon nito. Matagal nang walang trabaho si Farah. Ha? Akala ko maganda ang trabaho niya. Mula nang maghiwalay sila ni Sander, hindi na siya bumalik sa dati. Nagtangka din siya magpakamatay. Mabuti na lang dumating agad ako at nadala namin siya sa ospital. Gusto ko siyang makita. Baka lalo lang kasing makasama sa kanya. Ayaw na niyang magkaroon ng koneksyon sa inyo. Sisilipin ko lang siya. Pakiusap naman. Sige, sumunod ka sa akin. Nandito ang kwarto niya. Naramdaman kong may nagbukas ng pinto pero hindi ako lumingon. Alam ko kasing si tita ko rin lang yun. Nang marinig ko ang mga yabag na papasok, tsaka lang ako nagsalita. Hindi pa ako nagugutom, tita. Anak, Anong ginagawa niyo dito? Tita, bakit niyo siya pinapasok dito? huwag ka magalit sa tita mo. Ako nagpumilit. Mabuti pa, Ate Maricar. Lumabas na tayo. Pakiusap anak, kausapin mo naman ako kahit sandali lang. Sinira niyo ang buhay ko. Siguro naman masaya na ang asawa niyo. Buntis ako at walang ama na magigista ng anak ko. Maraming salamat sa inyo, ha? Bakit hindi mo ipaalam kay Sander ang lahat? Wala na siya. Hindi ko na siya kayang abutin. Kaya umalis ka na. Kalimutan niyo na ako bilang anak. Patawarin mo ko, anak. Umalis na kayo. Gusto ko nang magpahinga. Huwag niyo na rin akong guguluhin pa kahit kailan. Halika na, Ate Maricar. Sa labas na lang tayo mag-usap. Tumalikod na lang ako para hindi ko makita ang nakakaawang itsura ni inay. Nang makalabas sila, tsaka ako na lang pinakawalan ng mga luha ko. Sa labas maraming tanong si inay kay tita ko rin. Nasagot ko na ang lahat ng tanong mo. Pasensya ka na, Ate Maricar. Hindi ka maaaring magtagal dito. Naiintindihan ko naman. Ayoko rin naman na dagdagan pa ang sama ng loob ni Farah. Hindi ko mapapatawad ang asawa mo sa ginawa niya kay Farah. Wala siyang kasing sama. Kahit ako nakakaramdam na rin ng galit kay Nicandro. Parang ayoko na siyang makita at makasama. Ilang taon din ako naging bulag sa mga ginagawa niya. Ngayon lang ako natauhan. Magagawa mo ba siyang iwan sa gitna ng karamdaman niya? Karma na rin siguro yun sa kanya. Pasensya ka na, ate. Bibigyan na lang kita ng pamasahe para makauwi ka sa inyo. Maselan magbuntis ang anak mo. Ayoko may masamang mangyari sa kanya kung makikita ka pa niya. Nauunawaan ko. Ikaw na ang bahala kay Farah, ha? Ingatan mo siya. Sana balang araw magawa niya akong patawarin. Panahon na lang ang makakapagsabi. Hayaan nating maghilom muna ang kanyang sugat. Umuwi din si inay nung araw na yun. Nang makita nga siya ni Itay, biglang umaliwalas ang mukha nito. Mag-isa lang din siya ng mga oras na yun. Hindi rin kasi nakatagal ang isa kong kapatid sa pagbabantay sa kanya. O ano, dadalhin mo na ba ako sa ospital? Ang sakit na talaga ng mga binti ko Namamaga ng gusto. Wala nang trabaho si Farah, kaya hindi na ako nakahingi ng tulong. Ha? Sigurado ka? Galit din sa atin ang anak natin. Kulang na lang isumpa niya tayo. Hindi niya tayo pwedeng dalikuran. Mga magulang pa rin niya tayo. Walang dapat sisihin kundi ikaw kung bakit siya iniwan ni Sander. Alam mo ba nagdadalang tao rin ang anak natin. Mag-isa niyang palalakihin ang apo natin na walang ama. Ano ka mo? Buntis si Farah? Hindi lang yun. Nagtangka din siya magpakamatay dahil sa sama ng loob.
Hindi ko naman alam na ganun pala magiging resulta ng ginawa ko. Magsisi ka man, huli na ang lahat. Ang laki ng kasalanan natin kay Farah. Paano pa niya tayo mapapatawad? Paano naman ako? Puro ka na lang paano ka. Puro sarili mo na lang ang iniisip mo. Nakakasawa ka ng intindihin. Hindi ko naman kasi sinasadya eh. Sinungaling! Sinadya mong sirain ang buhay ng anak natin. Wala kang kwentang ama at asawa. Sana noon pa kita iniwan. Iiwan mo ko dahil may sakit na ako. Ganun ba? Isusoli na kita sa mga kapatid mo. Bahala na sila sa'yo. Gusto ko naman alagaan ng anak ko. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa kanya. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman akong iwan. Kailangan kita. Pangako kapag gumaling ako, magbabago na ako. Hindi ka na magbabago pa kahit gumaling ka. Yan na talaga ang ugali mo. Sa dami ng pwede mong ipamana sa 4 mong anak, yang ugali mo pang yan ang nakuha nila sa'yo. Kinausap ni Inay ang mga kapatid ni Itay na ipagamot ang kapatid nila. Ipinaliwanag niya na wala na siyang ibang malalapitan. Nang dumalaw nga sila, nakita nila ang kalagayan ng aking ama. Ang isang kapatid ni Itay nagkahinala na hindi pangkaraniwan ng sakit nito. Kaya naman nagpatawag agad siya ng albularyo. At dun nga nakumpirma na merong kumukulam kay Itay. Walang ibang gagawa nito sa akin, kundi si Farah. Anak pa talaga natin ang pinagbibintangan mo. Alam mo meron din siyang pinagdadaanan. Narinig mo naman siguro sinabi ng albularyo. Matindi ang galit ng taong nagpapakulam sa akin. Sa tingin mo, sino pa bang gagawa nun, ha? Sa dami ng mga may galit sa'yo, siguradong isa sa kanila ang gumawa nito sa'yo. Lubayan mo nga ang anak natin. Malakas ang pakiramdam ko na si Farah ang gumawa nito. Subukan mo lang na sabihin sa mga kapatid mo na si Farah ang pinaghihinalaan mo. Ora mismo, lalayasan kita. Huwag mo akong tinatakot. Hindi mo magagawang umalis. Saan ka naman pupunta, ha? Galit din sa'yo si Farah. Baka nga isunod ka na rin niyang ipakulam. Kung gagawin nga niya yun, maluwag kung tatanggapin ang parusa niya. Kung tutuusin ay kulang pa sa atin ang gagawin niya. Hindi mo ako mapipigilan na sabihin sa albularyo at sa mga kapatid ko na si Farah ang nasa likod ng sakit ko. Magkakasubukan tayo ni Kandro. Tinutuo nga ni Itay ang banta niya. Ang mga kapatid niya hindi makapaniwalang magagawa ko yun sa sarili kong ama. Pero sabi naman ng albularyo, isang lalaki ang nasa likod ng pangungulam kay Itay. Maaari daw nakaalitan niya sa inuman o di kaya sa pangangalakal. Nangako naman ang matandang albularyo. Nagagawin niya lahat para gumaling ang aking ama. Bakit ka nag-iimpake? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo, ha? Oras na sabihin mo sa mga kapatid mo na si Farah ang pinaghihinalaan mong kumulam sa'yo. Iiwan na kita. Huwag mo namang gawin sa akin to. Maawa ka naman sa akin. Hindi naman sila naniwala eh. Kung wala pang sinabi ang albularyo, masisira na naman ang anak natin sa mga kapatid mo. Wala ka talagang kwentang tao. Kung hindi na talaga kita mapipigilang umalis, hintayin mo muna akong gumaling. Alam mo, hindi ako makakakilo sa bahay na ito. Total, wala ka naman pakialam sa mga taong nakapaligid sa'yo eh. Wala na rin akong pakialam sa'yo. Huwag mo sanang kalilimutan na sumumpa ka sa harap ng altar na magsasama tayo habang buhay, sa hirap at ginhawa. Ikaw ba, tinupad mo yon ha? Di ba hindi? Kaya tigilan mo ko sa pangungonsensya mo. Buong buhay ko, wala na akong ginawa kundi pagsilbihan ka. Ngayon sarili ko naman ang iisipin ko. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong iwan. Maricar! Bago tuluyang iwan ni Inay ang aking ama,
Tinanong pa niya ang albularyo kung may pag-asa pang gumaling si Itay. Gagaling naman daw pero habang buhay nang may mararamdaman sa kanyang katawan. Walang nagawa ang mga kapatid ko kundi bantayan si Itay. Kahit kasi napagaling siya ng albularyo na natili lang siyang nakaratay sa higaan. Samantala buong puso naman humingi ng kapatawaran ng inay sa akin. Lumambot naman ang puso ko sa kanya. Salamat anak at hindi mo ko pinagtabuyan. Hayaan mong bumawi ako sa'yo. Aalagaan kita habang malakas ako. Talaga po bang hindi niyo nababalikan si Itay? Hindi na anak. Matagal na panahon ako nabulag sa kanya. Naging mabuti nga akong asawa. Hindi ko naman nagampanan ang pagiging ina ko lalo na sa'yo. Gusto ko rin na makasama kayo. Salamat po ako ang pinili niyo. Hindi pa rin pala nagsisisi si Kuya Nicandro. Tama lang sa kanya ang iwanan mo. Mabuti na tauhan ka na. Hindi ko na talaga kaya. Naubos na ang pasensya ko sa kanya nang pagbintangan niya ang anak namin na nagpapakulam sa kanya. Kulam? Iyon ang sakit ni Itay? Oo, iha. Mabuti na lang sinabi ng albularyo na lalaki ang nagpapakulam sa kanya. Siguro gusto lang siyang turuan ng leksyon. Siguro. Pero hindi naman siya nagbago. Hanggang salita lang siya. Huwag na lang po natin pag-usapan ang nangyari kay Itay. Pasensya ka na, iha. Mula ngayon hindi ko nababanggitin ang tungkol sa Itay mo. Nakalimutan kong baka makasama sa kalagayan mo. Mula ng araw na yun sa amin na tumira si Inay. Wala naman naging problema kay tita ko rin. Dati naman kasi sila naging malapit sa isa't isa nung dalaga pa si Inay. Lingid sa aming kaalaman, bumalik ulit ang tiyahin ko sa mangkukulam na hiningan niya ng tulong. Gusto niya kasing bigyan pa ng mas malalang sakit ang aking ama. Na sinunod naman ng mangkukulam. Si Kuya Arnold po ba ang tumawag sa inyo? Ano po ang sabi? Wala na raw ang Itay mo. Napasukan daw nila sa kwarto na wala ng buhay. Akala ko po ba magaling na siya? Yun ang sabi ng albularyo bago ko umalis. Kayo po ang bahala kung gusto niyong umuwi. Hindi nga lang po ako makakasama. Okay lang, iha. Hindi ka naman talaga pwedeng bumiyahe dahil sa kalagayan mo Galit po ako kay Itay, pero nalulungkot pa din ako sa sinapit niya. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi niyo. Nang araw ding yun, umuwi si Inay sa amin para asikasuhin ang burol ni Itay. Gusto sanang samahan ni tita ko rin si Inay. Kaya lang hindi niya ako maiwan. Makakahinga ka na rin ng maluwag ngayong wala na ang Itay mo. Sa kabila ng ginawa niya, hindi ko pa rin hinangad ang kamatayan niya. Mas makakabuti na rin kasi na wala na siya, kaysa patuloy kanyang saktan. Hindi naman po niya ako masasaktan dahil malayo na ako sa kanya at wala naman akong balak na makipagkita sa kanya. Sa bagay nga. Kanina ko pa po napapansin na kanina pa kayo silip ng silip sa labas ng bintana. Ano po ba ang tinitingnan ninyo? May hinihintay kasi akong bisita. Ha? Kailan pa po kayo tumanggap ng bisita? Siguro espesyal ang bisita ninyo. Oo, espesyal talaga. Siguro na traffic lang yun kaya hanggang ngayon wala pa. Baka nga po. Mabuti pa po, maupo na lang kayo kaysa maya-maya ang silip ninyo. Lalo lang kayong hindi mapapakaling yan. Mabuti pa nga. Kumusta na nga pala ang pakiramdam mo ngayon? Nahihirapan pa rin po ako sa pagbubuntis ko. Ganito po ba talaga kahirap magdalang tao? Sabi nila mahirap nga daw. Di ba nga, meron pang namamatay. Lagi daw nasa hukay ang isang paa ng mga buntis. Natatakot po tuloy ako. Huwag kang matakot. Basta sundin mo lang ang mga bili ng OB mo. Sinusunod ko naman po. Iniinom ko rin ang mga reseta niyang gamot kahit nasusuka na ako sa pag-inom. Tama yan, iha. Sandali ha. Nandito na ihata ang bisita. Sino ba kasi ang bisita mong yan, tita? Malalaman mo rin.
Naghintay lang ako sa may sala habang nakaupo. Hinahaplos ko lang ang tiyan ko dahil naninigas na naman. Kulang na lang lumabas ang puso ko nang makilala ang taong kasabay na pumasok ni Tita Corinne. Ilang sandali rin bago ako makahanap ng sasabihin. Sander? Anong ginagawa mo dito? Una sa lahat, patawarin mo ko kung basta na lang kitang iniwan. Magulo lang talaga ang isip ko. Pero napag-isip-isip ko na mahal kita kahit ano pa man ang itsura mo dati. Siguro sa'yo okay lang. Paano naman ang mga magulang mo? Ang totoo niyan, pinagalitan ako ni Mama dahil sa ginawa kong pagtalikod sa'yo. Siguro kung malalaman ni Papa, baka pati siya magalit sa akin. Kumusta na nga pala ang papa mo? Maayos na ang lagay niya ngayon. May sasabihin din ako sa'yo. Wala na ang itay ko. Ha? Kinalulungkot ko nangyari. Pero bakit ka nandito? Hindi kasi ako pwedeng bumiyahe eh. Oo nga pala, nabanggit ng tita mo na buntis kang araw. Kung alam mo lang kung gaano mo ako pinasaya, hayaan mong bumawi ako sa mga naging kasalanan ko sa'yo. Dalawa na kayong gustong bumawi sa akin. Si inay kasama na rin namin at gusto niya ring bumawi sa akin. Salamat naman at nagkaayos na kayo. Wala akong hangad kundi ang kaligayahan mo, Farah. Naging malupit man sa iyo ang kapalaran nung bata ka pa. Kahit paano ngayon, magiging masaya ka na rin. Utang ko po sa inyong lahat ng ito, Tita Corinne. Kahit nagluluksa pa rin sa pagkawala ni Itay, hindi ko pa rin mapigilan na maging masaya sa pagbabalik ni Sander sa buhay ko. Makalipas ang 1 buwan, bumalik na rin si Inay. Natuloy na rin ang kasal, pero kinailangan pang maghintay ng 1 taon. Naging masalimuot man ang naging buhay ko sa pamilya at pag-ibig, sa huli ako pa rin na nagtagumpay. Sa ngayon wala na akong mahihiling pa. Basta kasama ko ang mga mahal ko sa buhay. Bago kami nun bumukod ni Sander, ipinagtapat sa akin ni Tita Corinne ang ginawa niya. Kahit malaking kasalanan ang nagawa niya, wala akong naramdamang galit sa kanya. Sa huli nagpasya kami ng ilihim na lang yon, Miss Gwen. Lalo na sa aking ina. Wakas,